mainit, malagkit, at maalinsangan. Hindi pa man nangangalahati ang araw, halos lahat ay nanlilimahid at mainit ang ulo dahil sa tindi ng init. Ito ang hinaing ng publiko nitong mga nakalipas na buwan, kasabay ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino. At ngayon, sa pagpasok pa lamang ng panahon ng tag-ulan, walang nag-akala na agad tayong sasalubungin ng matinding delubyo sa ikatlong bagyo pa lamang ng taon. Walang humpay na buhos ng ulan. Malakas na bugso ng hangin. At kaliwat kanan na mga pagbaha. Nagulat ang publiko nang halos palubugin ng hanging habagat na pinalakas ng super bagyong Karina ang malaking bahagi ng National Capital Region. Lalo na ang coastal cities ng Malabon at Navotas. Ahon, Malabon. Angat, Navotas. Hindi na bago sa bokabularyo ng mga residente ng Malabon at Navotas ang salitang baha. Panahon man ng bagyo o hindi, likas na bahain ang mga pangunahing kalsada sa dalawang lungsod. Lalo na kapag sinabayan pa ng high tide. At hindi rin nakatulong sa sitwasyon ng mga Malabueño at Navoteño ang isang masaklap na insidente na halos nagpalubog sa Malabon at Navotas. June 7, 2024. Higit isang buwan bago manalasa ang bagyong Karina, nagsimula ng makaranas ng mga pagbaha ang mga residente ng Malabon at Navotas makaraang mapinsala ang navigational gate sa Barangay Tansaunon, Navotas City. Kabilang sa mga apektado ang Barangay Concepcion, Dampalit, Tanyong at Hulong Duhat sa Malabon, at Barangay Tanza naman sa Navotas. Ayon sa ulat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, isang barge o barko ang nagpumilit tumawid kahit mababa ang lebel ng tubig, dahilan para sumagka ito sa floodgate. Yan, binibira nila, pinipilit na makapasok, sisira na ang gate. At sa kasagsagan ng bagyong Karina, ang napakahalagang floodgate na natiling nakababa. Mga isyong napapanahon, mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ng family. Samahan niyo kami tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali,
para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. July 24, sa desisyon ng Metro Manila Council, kasama si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, isinailalim sa state of calamity ang National Capital Region dahil sa malawakang pagbaha na dulot ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Maliban sa NCR, nagdeklara rin ng state of calamity sa mga probinsya ng Cavite at Batangas. Gayon din sa 3 syudad sa Region 12 at Mimaropa at isang barangay sa Davao Occidental. Nadagdagan din ito kalaunan ng ilang lugar sa bahagi ng Bulacan, Rizal at Batangas. Sa ilalim ng state of calamity, may kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang kabuuan ng kanilang Quick Response Fund para tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Kasama rin sa ipinatupad ang price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw. Mababatid na nagdeklara rin ng state of calamity sa Metro Manila noong 2009, bunsod ng matinding pinsala ng Bagyong Ondoy. Sa rainfall comparison ng Bagyong Ondoy noong 2009 at Bagyong Karina ngayong 2024, hindi hamak na mas marami ang ibinuhos na ulan ng Bagyong Ondoy. Ang nakababahala, sa kabila ng mas maraming flood control facilities, mas maraming lugar pa rin sa National Capital Region ang pinalubog ng baha ng Bagyong Karina. Matapos ang malawakang pagbaha dulot ng pinalakas na habagat, personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lungsod ng Malabon, Navotas, at Valenzuela. Ayon sa Pangulo, kailangan muling pag-aralan ang disenyo ng mga flood control facility para tugunan ang lumalalang epekto ng climate change. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect were greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa sa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Sa pinakahuling assessment ng Malabon at Navotas LGUs, mga pangunahing biktima ng nawasak na floodgate, nasa 80% ng parehong lungsod ang nalubog sa baha. Maging Marikina River din ay itinaas sa ikatlong alarma matapos umakyat sa 20.7 meters ang antas ng tubig dito. Wala ng 1 metro ang layo mula sa naitala noong Bagyong Ondoy na 21.5 meters. Habang umabot naman sa higit 94,000 evacuees o katumbas ng higit 23,000 na pamilya ang apektado sa buong Metro Manila, batay sa datos mula sa DILG. Ayon pa sa ulat ng Office of Civil Defense, umabot sa halos 190,000 na pamilya o higit 900,000 na individual ang apektado ng habagat sa buong Pilipinas. Dagdag pa ng DILG, umabot ng 611 areas ang binaha sa 4 na rehiyon sa bansa. Kabilang ang Region 3, Region 4A, Region 4B, gayon din ang National Capital Region. As of July 25, umakyat na sa 8 ang kumpirmadong nasawi dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Karina, habang 11 naman ang kasalukuyang bineberipika. Sa hindi inaasahang dilubyong sinapit ng marami nating kababayan, bunsod pa lamang ng habagat, marami muli ang napapaisip at napapatanong. Ginawa na ba ng pamahalaan ang lahat ng kaya nitong gawin? Saan nga ba dapat isisi
ang pagkalubog sa baha ng halos buong National Capital Region. 13 taon mula nang humagupit ang bagyong Pedring sa Navotas. Ngayon ko lang ulit nakitang nalubog ang halos buong lungsod sa baha. Sakay ng bangka, nilibot ko ang barangay Tansa Navotas sa kasagsagan ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbigay daan din ito para makapaghatid ako ng balita sa mga kababayan natin sa gitna ng dilubyo. Samantala, si Arnold Herrera ng RHTV naman, yung daw mga residente ay namamangka na sa ilalim ng tubig baha dyan sa Tansa sa Navotas. Arnold! Yes. Magandang umaga, Henry. Nandito nga po kami ngayon sa Tansa Navotas kung saan po ako naninirahan. So kanina, pumunta ako dito, sinubukan kong pumunta sa dito sa MDC kasi hindi talaga kinaya kasi na-stranded ako sa bahagi ng Malabon City na kung saan umabot na ang baha ngayon sa bandang Bewang. Kanina nagsimula siya sa Bintilang, tapos ngayon umabot na siya sa bandang Bewang. Nagtuloy-tuloy yan hanggang dito sa may Tansa Navotas City. So kanina nung dinagdas ko yung biyahe mula Malabon papunta dito sa Navotas, mataas talaga ang baha hanggang sa umabot na sa punto na yung mga kababayan natin ay namamangka na dito nga sa bahagi ng Tansa Navotas. Ang transportation talaga namin ay tricycle, pero dahil nga sa taas ng baha na kanina nung paglabas ko ay nasa bandang gutter level lang hanggang Bintilang, ngayon ay umabot na sa Bewang at napakataas talaga. Yung mga bata nga nakikita ko dito, nagsisilanguyin na sila. Yung iba naman hirap na hirap kasama yung mga fur babies nila, kasama yung mga aso nila na nakasakay sa iba't ibang mga bangka. Yan, so ayun, tuloy-tuloy pa rin sa sitwasyon natin ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dito sa may Tansa Navotas na isa sa mga pinaka-apektado ng nasira na floodwater gate sa Tansa sa Navotas, Malabon River. So, ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dito. Hindi ko alam kung anong mangyari pa sa mga susunod ng mga oras, pero mukhang hindi siya magiging maganda kasi talagang pati yung mga bahay, mga kapitbahay namin, inaabot na rin talaga sila ng tubig at nagbagsakan na rin dito yung ibang mga halaman, ibang mga puno. Tapos kanina din, isa din sa mga larawan na ipinadala ko sa DZRH News ay doon sa Tansa Bridge ng nagbe-bridge sa Malabon at Navotas ay naging parking lot na nga dahil nga sobrang taas ng tubig dito sa may barangay Tansa Navotas City. So yan nga muna ang pinakauling balita dito sa Tansa Navotas City. Ako si Arnold Herrera para sa DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang oras matapos ang aking ulat, muling bumagsak ang malakas na buhos ng ulan. Sumipol ang hangin. Nagkalat ang dagat ng basura. At tuluyang naputol ang koneksyon ko sa mundo. Sa loob ng halos isang araw, wala akong balita sa nangyayari sa labas. Hindi ko alam kung ligtas pa rin ba ang mga kamag-anak namin. Hindi ko alam na naging super typhoon na pala si Karina. At hindi ko alam na isinailalim na pala sa state of calamity ang buong National Capital Region. Bawat oras, bawat minuto, at bawat segundo. Kung bawat kumpas ng orasan ay mahalaga para sa akin bilang alagad ng media, paano pa kaya ang ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng kalamidad? Sa gitna ng lahat ng ito, babalik tayo sa isang tanong. Sino ang dapat maging accountable sa nangyari? Para kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri, ang kanyang naging suspetsa sa naging matinding pagbaha sa lungsod naman ng Pasay. Reclamation projects. Ayon sa mambabatas, wala nang mapagdaluyan ang baha dahil sa patuloy na reclamation sa Manila Bay. Sinabi ito ni Zubiri matapos ang naging pagbaha sa labas ng Senate Building. Dahilan para isuspinde
ang trabaho sa Senado sa loob ng 2 araw. Maging si Senator Joel Villanueva ay ganun din ang naging sentimiento. Sa panayam ng DZRH kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, tila hindi ito kumbinsido sa banat ng mga senador na reclamation projects daw ang salarin sa matinding pagbaha sa Kamaynilaan. Sa tingin ko lang, I think namang hindi man nasasarahan yung mga pagdaloy ng tubig. Hindi naman nasasarahan yung Pasig River, hindi naman nasasarahan yung Tulyahan River, hindi naman nasasarahan yung mga waterways going to Manila Bay. And yung mga reclamation areas naman, in fact, ito had been evaluated naman with the Department of Environment and Natural Resources with regard to yung environmental issues. In fact, doon sa mapapansin natin yung mga reclamation areas, meron requirement that they should not connect with the mainland. Meron silang 400 meters. Easement, parang ganon. Meters na space. Dagdag pa ng kalihim, hindi rin daw nakatulong ang pagkakatigil ng dredging activities. 15 years. I think na-stop yung dredging and desilting operations sa mga rivers natin. So when we took over, ang nakita kong dahilan, sa akin lang nakita kong dahilan kung bakit mabilis umapaw ang mga tubig sa ilog pagka umulan is because the riverbeds are too shallow now. Kaugnay ng pahayag ni Senator Zubiri, tila nagpasaring din si Senate President Francis Escudero sa flagship infrastructure project ng Marcos Jr. Administration na Build Better More o mas kilala bilang BBM Project. Anya, hindi pwede na tuwing magkakaroon ng pag-ulan at pagbaha ay titigil ang mundo ng lahat. Sa isang hiwalay na Facebook post, iginiit nito na dapat nating usisain kung bakit kahit higit 1 dekada na mula nang manalasa ang Bagyong Ondoy, ay tila hindi pa rin natin makuha na maging handa sa pinsala ng iba pang bagyo. Tulad na lang ni Bagyong Karina. At ngayong naipatupad na ang hiling na pondo, isa pa sa itinaas na issue ni Escudero ay kung saan nga ba napunta ang bilyong-bilyong halaga ng pondo para sa flood control projects. Batay sa 2024 national budget, nasa 255 billion pesos mula sa 5.768 trillion ang inilaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa flood control. Noong 2023, may daily budget na 1.079 billion pesos ang ahensya para rin sa flood management. Inungkat din ng Senate President kung paanong mas malaki pa ang pondo ng proyektong ito kumpara sa panukalang pondo para sa ibang departamento, tulad ng Department of National Defense o DND at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Too big for too big. Mababatid noong 2023, ito ang naging inisyal na tugon ni Senator Chis Escudero para sa nooy panukala pa lamang na 255 billion pesos na flood control project. Ipinahayag ito ni Escudero sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa senador, pwede sanang magamit ang naturang pondo sa pagpapatayo ng bagong silid-aralan, ospital at maging irigasyon o di naman kaya
ay sa pagpapalakas ng territorial defense ng Pilipinas. Isaan niya itong malinaw na misallocation ng resources na hindi man lang tumutugon sa economic blueprint at development vision ng administrasyon. Samantala, hindi naman naitago ng presidential sister na si Senator Amy Marcos ang kanyang inis dahil anya sa laki ng pondong inilalaan sa flood control ay tila bumibigay na ito agad sa pagsisimula pa lamang ng tag-ulan. At tulad ni Escudero, saan nga raw ba napunta ang pera? Kinalampag din ni Senator Nancy Binay ang DPWH at MMDA na maging accountable dahil umano sa palpak na flood control measures ng dalawang ahensya. Ito ay kahit pa sa kabila ng panahon ng progresibong teknolohiya. Sa isang Facebook post, iginiit din ng senadora ang masamang epekto ng reclamation sa ating kalikasan. Ang matinding pinsala ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Senyales nga ba ng walang kahandaan? O sadyang nabiktima lang tayo ng hindi inaasahang pagkakataon? Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. July 22, 2024, araw na ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga binabalikan ngayon ng publiko, ang anyay matagumpay na nasa higit 5,500 na flood control projects sa buong Pilipinas. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 ektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Ang tanong ng mga Pilipino, saan nga ba ito napunta? At bakit tila hindi ito maramdaman? Sa kasalukuyan, may 71 pumping stations na pinapatakbo ang MMDA sa NCR para makatulong laban sa baha. Pero sa isang typhoon briefing kasama si Pangulong Bongbong Marcos, nilinaw ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na hindi ito 100% operational noong kasagsagan ng bagyong Karina. Depensa naman ng Pangulo, maliban sa isaan niya itong senyales ng tumitinding problema ng climate change, kakulangan din sa disiplina umano ang lalong nakasagabal sa kakayahan ng pumping stations. Yung pumping stations natin marami na. Yun, nakaproblema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong magtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Lagina Botas yung 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. Samantala, batay naman sa July 25 report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nakapagpadala na ng halos 4 na bilyong pisong halaga ng food at non-food items ang pamahalaan sa tulong ng Office of Civil Defense at DSWD Disaster Response Centers.
habang umabot naman sa higit 32 million pesos ang naipadalang cash assistance sa mga nabiktima ng habagat at bagyong Karina. Nasa halos 6,000 personnel din ang nakaalalay para sa search, rescue at retrieval operations. Habang dito sa Metro Manila, umabot naman sa higit 20 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang nakarating sa publiko sa tulong ng DSWD, mga lokal na pamahalaan at mga non-government organizations. Sa hiwalay na tala naman mula sa DSWD, ibinida rin ito ang nasa 360,228 na family food packs na matagumpay na ipinadala sa mga apektadong rehiyon sa Pilipinas, kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at National Capital Region. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas mula nang manalasa ang habagat na pinalakas ng bagyong Karina. At kasabay ng unti-unting paghupa ng baha ay ang pag-angat ng mga numero. Kasabay ng muling pagsikat ng araw, masisinaga na rin ba ang mga sakit na patuloy na lumulunod sa ating lipunan? 80% ng Malabon at Navotas ang halos maburas sa mapa matapos malubog sa baha dulot ng habagat at bagyong Karina. Sa nangyaring dilubyo sa coastal cities ng National Capital Region, mainit ang mata ng mga residente sa barge na nagpumilit tumawid sa ilog na ikinawasak ng floodgate sa Barangay Tansauno. Samantala, nakatakda na ring magkasa ng investigasyon ang Senado sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero hinggil sa questionableng kinahinatnan ng flood control projects, bagay na ibinida rin ng Pangulo nitong makalipas na SONA. Ayon naman sa DPWH, hindi reclamation projects ang problema. Sino nga ba ang dapat talagang papanagutin para makamit ang katarungan? Ang nagpatakbo ng barko. Yan, binibira nila, pinipilit na makapasok, sisira na ang gate. Ang publiko na wala umanong disiplina sa pagtatapon ng basura. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nagka-problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. O ang gobyerno na tila hindi natuto sa mga nakalipas na dilubyo. 15 years, for 15 years, I think na-stop yung dredging and desilting operations sa mga rivers natin. Muli, ako si Arnold Herrera. Samahan ninyo akong muli sa susunod na linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Para sa mga kababayan natin na nais magpaabot ng kanilang tulong sa mga sinalanta ng hanging habagat at super bagyong Karina, bukas ang MBC Operation Tulong para tanggapin ang inyong mga donasyon. Para sa cash donations, maaari itong ipadala sa aming Metrobank account na MBC Operation Tulong Incorporated sa account number na 6407-6400-86412. Sa bayanihan at muling pagbangon, sama-sama tayo, Pilipino.